Hello guys! Kamusta? So, hindi po magtatagal tong live natin kasi hindi po sapat yung data ko para makapag-live dahil mababa na lang ang data ko. Pero, hindi ko siya pwedeng ubusin kasi may mga tinuturuan ako ngayon ng mga member ko paano sila dumebate. Kaya, titipirin ko lang. So, nag-live ako, meron akong i-share sa inyo. Meron akong i-share. At itong i-share ko ay napaka-importante, no? Napaka-importante nung i-share ko. So, kausap ko yung admin ko. No, nag-uusap kami tungkol sa mga kasalanan. Kasi maganda rin paminsan-minsan pag-usapan yan para nagiging aware tayo. Diba po? Tama po? Sa mga kapanalig, so nag-usap kami patungkol sa bunga ng kasalanan. Patungkol din sa LGBTQ, no? Sa mga LGBTQ dito, dapat po nating tanggapin, na kapag ikaw isang CFD, o may mga bakla dyan sa mga CFD org, diba? Yung mga baklang Katoliko dyan. Kapag ikaw ay isang bakla o isang tomboy, at ikaw ay nagtatanggol ng Catholic Church, pero, nagagawa mo pa rin makipagtalik sa lalaki, kapwa lalaki, nakikipagtalik ka, kapwa babae, nakikipagtalik ka, at ikaw ay isang bakla, isang tibo, alipin ka ng demonyo ng kalibugan. Totoo yon. Ibig sabihin, wala ka sa state of grace. Bakit mahalaga na ang bawat Katoliko ay dapat nasa state of grace? Bakit mahalaga sa atin na tayo ay dapat laging nasa state of grace? Alam niyo po ba na ang isang mananampalatayang Kristiyano, pag wala po kayo sa state of grace, magulo ang pamumuhay mo. Yes. Gugulo ang pamumuhay mo. Ibabaon ka mismo sa pagdurusa pag wala kayo sa state of grace. Totoo yan. Iiksian ko lang kasi wala akong load, ha. Totoo yan. Kapag wala ka po sa state of grace, ang nagmamaniubra ng isip mo at ng puso mo si Satanas. Kaya usually, ang mga tao na wala sa state of grace, masasama ang ugali. Totoo yan. Ang tao na wala sa state of grace, chismosa, mapanira, masama ugali, banal na banal ang tingin sa sarili. Wala silang mercy. Yan, yung mga taong hindi merciful, walang merciful heart, mga wala yan sa state of grace. Now, Sandrillo, paano yung mga nangumpisal, tumatanggap ng Eucharist? Bakit ganon, Sandrillo? Pagtapos namin magsimba, anak ng pateng, bad trip? Sasalubungin agad ako ng mga bad trip na tao na ayokong makita. Bakit ganon? Okay. May mga Katoliko na nagkukumpisal. Yes. Pero hindi lahat ng nagkukumpisal gusto nila yung kinukumpisal nila. Hindi po sapat na dahil ang turo ng ating simbahan para ikaw ay mapunta sa kalagayan ng kabanalan o nasa state of grace ka, dapat magkumpisal ka. Hindi lang ganun yon. Na halimbawa, may kaaway ako. Diba? Nag-away-away kami. Tapos, sinabihan ako, ikumpisal mo yan, nakipag-away ka, mortal sin yan. Hindi po ganun yon. Ang pangungumpisal, hindi po yan parang kubeta na pag natatai ka, tatai ka. Ang kumpisal, ang pagkukumpisal sa nagagawa nating kasalanan, unang-una nagmumula sa puso. Yung bawat kasalanan na nagagawa natin bilang isang tao, dapat ang pagsisisi dyan, unang-una gusto mo.
Ikalawa, gusto mo ding pagsisihan. May mga nangungumpisal kasi na nangumpisal lang kasi required. Huwag niyong sabihin hindi. Ay, huwag tayong mga impokrita rito. Huwag ako, huwag si Sanrio. Tama, mali. May mga nangungumpisal dito kasi kailangan lang. May mga nangungumpisal dito kasi taong simbahan ako. May mga nangungumpisal dito, naku, kasali ako sa mga sikat na kailangan ko mangumpisal. May mga nangungumpisal dito kasi gusto lang tumanggap ng Eucharist kasi lahat ng kasama nila nag-Eucharist. Pero hindi nyo alam ang tunay na value ng confession. Kapag ikaw ay nag-confess, hindi yan dahil sa kailangan mo lang para mag-Eucharist ka. Hindi yan dahil magko-confess ako para hindi naman sayang yung pagsisimba ko para kumpleto. Hindi lang din ganun yon. Hindi lang dapat ganun ang mentality natin. Pag ikaw nagkukumpisal, dapat siguro mo na pinagsisisihan mo. Kung may kaaway ka, o yung kaaway mo, sinaksak ka, o yung nanay mo, siya ang dahilan, ba't namatay? Kailangan ang pagpapatawad mo, sincere. Para ang pagsisisi mo, magiging sincere. Yan ang dahilan. Kung bakit may mga Katoliko at taong simbahan na masasama ang ugali. Totoo. Yan ang tinatawag na retaliation. Kasi, kapag hindi ka totoo sa sarili mo, pag hindi totoo yung ginagawa mong paglilingkod sa simbahan, lumalabas ang masamang ugali natin. Totoo po yan. Lumalabas yung pangit na ugali natin sa tuwing tayo ay nagpapanggap na napatawad na natin sila. Mali po yun. Kaya may mga Katoliko, meron dun sa loob ng simbahan, kung pansin nyo, may mga chismosa. Diba? Bakit? Kasi hindi totoo sa dambana ng Diyos, mga plastic. Yan yung tinatawag na mga, sa Bible, anong tawag doon? Mga nagpapanggap, mga bulaan. No? Kaya, akala nila, tumanggap ako ng Eucharist, nag-confess ako. Sinabi ko, Father, may nakaaway ako, pinatawad ko na siya. Okay, nandun tayo sa pagpapatawad. Father, may nakaaway ako, bastos! Pero humingi na ako ng sorry, ako na lang nagpakumbaba. Mali! Sige, humingi ka ng sorry. Nagpakumbaba ka para tumanggap ng Eucharist. Pero ang nasa utak mo, minumura mo naman pag nakikita mo. Di ba? May mga tao na nagkumpisal pero pag nakita yung kaaway, ang sasabihin ng utak, kapal ang mukha nito, pasalamat ka na sa simbahan ako. Tapos tatanggap ka ng Eucharist, edi good luck. Ang tatanggap ng Eucharist ay dapat nasa state of grace ka. Kaya yung mga Katoliko dyan, na mapanghusga, mga plastic yan. Kasi kapag talagang nasa state of grace ka, hindi ka madaling magalit, hindi ka mapanghusga. Pag talagang nasa state of grace ka, hindi mo lalabanan ang kapwa Katoliko mo. May nakita ba kayo si Kristo nilabanan yung kapwa Kristiyano? Mga plastic. Totoo yan. No? Pasalamat sila. Limitado lang ang data ko. Sarap makipagbaragan ngayon. Makipagbardagulan ngayon, no? Kaya kapag tayo magkukumpisal, make sure, unang-una, na gusto mo. Talagang gusto mo siyang pagsisihan. Kasi ang nangyayari na lang ngayon sa confession, dahil sumikat na rin yung platform na punto por punto, di ba? Sumikat na rin yung deliverance na ganyan-ganyan. Though na ako talaga, inaamin ko sa inyo, hindi ako taong simbahan. Wala ako sa state of grace. Inaamin ko yan. Matagal ko na kinumpisal yan sa inyo. Hindi ako proud. Hindi ako proud na wala ako sa state of grace. Pero inaamin ko naman sa inyo. Di ba? Hindi ako katulad ng ibang tao na wala na nga sa state of grace tapos feeling banal pa kung makapagsalita, di ba?
Ako wala talaga ako sa state of grace, malayo simbahan dito eh. Pero wala naman akong galit. Hindi ako galit sa family ko, hindi ako galit sa mga bashers ko. Wala naman akong galit sa puso. Wala lang talaga ako sa state of grace kasi hindi ako tumatanggap ng sacraments. No? So, yung sa akin po, kapag tayo ay magsisimba, pag tayo ay magkukumpisal, siguraduhin po natin na kayo, yung kumpisal nyo, ay talagang sinurrender nyo na. Yung kumbaga iniyak nyo, talagang nagsisi ka kasi alam mo na mali yun. Hindi nagkumpisal ka lang kasi trip mo lang. Ay, magkukumpisal ako para makapag-deliverance prayer ako kasi hindi pala pwede mag-deliverance prayer kapag hindi nakakumpisal. Eh di nakakumpisal ka. Tapos nakita mo kaaway mo, pinagmumura mo sa isip mo. Eh simba, tatanggap ka ngayon ng Eucharist. Ewan ko lang, kung buhay ka pa, sinusunog ka na sa impyerno, die. Diba? Kaya may mga Katoliko na, diba, diyan kaya yan lumabas na banal na aso, santong kabayo, dahil yan sa ganyan. Totoo lang. Kakakumpisal lang. Hindi nyo ba alam na hindi ka pwedeng tumanggap ng Eucharist kapag wala ka sa state of grace? Kahit magkumpisal ka, pero pa after confession, naninira ka na sa kumari mong Katoliko, ng ibang Katolikong mga chismosa dyan, tapos tatanggap ka na ng Eucharist, oy, lalo kayong pababagsakin. Kapag ikaw, nasa state ka ng mortal sin, bibigat buhay mo. Siyempre, sinong kumokontrol ng spirit mo? Si Satanas. Bakit? Nasa kasalanan ka, kaaway ka ng Diyos eh. Pag nasa mortal sin ka, kaaway ka ng Diyos. O sino kokontrol sa spirit mo? Si Satanas. Kaya pag ikaw ay nasa mortal sin, wala kang gagawin kundi mag-isip ng negatibo sa kapwa mo. Pag hindi ka nakapagkumpisal at hindi rin sincere yung pagkukumpisal mo, wala kang gagawin kundi mag-isip na lang lagi ng masama. Kaya kapag ikaw yung tipong tao na mahilig mag-isip ng masama sa kapwa mo, may demonyo dyan sa katawan mo. Totoo yan! Kahit ang mga bakla, kapag kayo ay nagnanasa sa kapareho nyong lalaki, mga bakla, pag kayo ay nagnanasa sa kapareho ninyong lalaki, may demonyo sa katawan nyo. Totoo yan. Kapag sa mga lalaki, yung tinatawag nating fuckboy dyan, straight ka nga na lalaki, kung sino-sino naman babae yung pinagtitira mo, bakit mo nagagawa yon? Kasi may demonyo sa katawan mo. Mga babae, kahit single ka pat straight na babae ka, kung namemera ka naman ng mga gurang, diba? Or sa inuman, madaling papakin yung tahong mo. Bakit? Nag-e-enjoy pa, diba? Sa kasalanan. Bakit? Kasi nga may demonyo sa katawan mo. Diba? Ganun yon. Basta't pag ikaw ay nasa mortal sin, may demonyo sa katawan mo. Bakit naman naalis ang demonyo, ang diablo sa katawan ng isang tao na makasalanan? Diba? Nasa kasalanan ka nga ano ba yung kasalanan? Demonyo yan, diba? Oh. Ngayon, nasa kasalanan ka. O, paano mo mapapaalis ang isang kasalanan na nakakabit sa espiritu mo kung nandiyan ka nga sa kalagayan? So, dapat ikaw yung aalis sa kalagayan na ganyan. At kapag yan, ikinumpisal mo ng may katapatan, ng buong puso,
hindi ka na magiging magagalitin, gagaan ng buhay mo. Though na masasaktan ka, kasi aatakihin ka ni Taning eh. Hindi naman siya papayag, di ba? Kaya, ang role ni Taning dito, lumaban ka sa Diyos. Aba, syempre, sa impyerno na nga siya mapupunta, ayaw naman niya ng solo flight. Di ba? Ayaw naman niya ng solo flight na, hoy, ano kayo, swerte, ako lang mapupunta ng impyerno, sama-sama tayo. Para masaktan ng Diyos, gusto ko yung mga nilikha niya, kasama ko sa impyerno mapupunta. Yan ang mentality ni Taning. So, anong gagawin ngayon ni Taning? Yung mga nakapagkumpisal, yung mga nasa state of grace, dadayain kayo niyan. Magalit ka! Magalit ka! Pag-isipan mo ng masama tong taong to. Eh ngayon, yung ginawa mong paghahanda sa espiritu mo, para ikaw ay mapunta sa state of grace, ay hindi pala bukal sa loob mo. Talagang hindi mo binago o hindi mo talaga literal na gusto na pagsisihan, gagamitin ka ni Satanas. Diba? Sasabihin ni Satanas, ay ito, taong simbahan to, peke, kumpisal na ito. Ito, taong simbahan to, peke, katoliko to. Ito, pupuntiryahin ko, di pinuntirya ka. Anong gagawin mo ngayon, ikaw na taong simbahan? Chichismis mo yung kapwa kapanalig mo. Sisiraan mo. Kaya yung yung mga taong chismosa, tandaan nyo yan ha, yung mga taong chismosa, yung mga taong mapanira, yung mga tao na wala namang ginagawa sa kanila yung tao, sinisiraan nila. May demonyo sa katawan yan. Oo, totoo. Sa akin, bilang isang bakla, may demonyo sa katawan ng mga bakla. Ano yung demonyo na yun? Demonyo ng kalibugan. Totoo yan. Turo ng simbahan yan. Masakit sa akin. Eh, ano gagawin natin? Yan naman ang totoo, di ba? Kailangan lang nating maging prangka. Maging totoo. Pero totoo yan. So, kapag ang demonyo yun ang nagko-control sa'yo, ano ngayon meron dyan sa spirito mo? Hindi siya banal. Diba? Pag hindi ngayon banal ang spirit mo, ano ka ngayon? Kaaway ka ng Diyos. Ngayon, kaaway ka ng Diyos. Mortal sin ka eh. Sa tingin mo, papakinggan ng Diyos yung mga kaaway niya? Sa Old Testament nga, pag kaaway niya, pinapatay niya, diba? Noah's Ark na lang, nilunod niya sa baha, yung mga kaaway niya. O, papakinggan ka ng Diyos? Nasa mortal sin ka? Hindi. Diba? Papakinggan ka? Hindi. Bakit? Kaaway ka niya eh. Kung gusto mong pakinggan ka niya, anong gagawin mo? Kailangan nasa state of grace ka. Pero mas delikado yung mga taong nasa simbahan. Yun ang delikado talaga. Naniniwala ako doon. Kasi nakapagkumpisal, kakakumpisa lang nag-iisip agad ng masama sa kapwa-tao niya. Tapos sasabihin niya, state of grace is state of grace. Tapos tatanggap ng Eucharist. Bawal tumanggap. Ang maruming sisidlan na malinis sa sabog ang sisidlan. Di ba daw sa Bible yan? Huwag mong paghahaluin ang maruming sisidlan sa malinis. Sa sabog ang sisidlan. Kaya sa totoo lang, at talagang, ang talagang mga pupunta dyan sa impyerno na yan, mga taong simbahan. Totoo yan. Kaya maraming mga Katoliko na masasama ugali. At usually mga taong simbahan pa, kasi hindi nila yan naiintindihan. Masama ang ugali ng isang tao pag wala ka sa state of grace. Masama ang ugali ng isang tao pag wala ka sa kabanalan. Kaya kung gusto nyo na maging magaan ang buhay nyo, maging maayos ang buhay nyo, yung mga anak nyo, kunyari may anak kayong adik,
Unang-unang problema dyan yung may katawan. Halimbawa, yung anak mo, di mo mapagbago, adik. Ang may problema dyan yung magulang, ang inaatake yung anak mo. Kahit sabihin mo nagsisimba-simba ka pa, kahit sabihin mo na nagdadasal-dasal ka pa, pero plastic naman, yung pagsiserve mo sa simbahan, yung balik niyan sa anak mo mapupunta. Ito pala pinakamamahal mong anak gawin kong adik yan. Diba? May mga taong simba ng simba, tas yung mga anak, ang dumi ng pamumuhay. Huwag nyo sabihin hindi. Bakit? Sila yung inaatake ni Satanas sa pagiging impokrita nyo. Kaya yan yung mahirap. Yung mga taong ginagamit ang simbahan, mga taong pinagkakakitaan ng simbahan, yung mga nagpapanggap na banal, yung mga tao na praise the Lord. No? Yung mga nasa posisyon, praise the Lord, praise God, amen, hallelujah. Pero palamura, chismosa, mapanira, good luck. Alam ni Taning kung sino ang panig sa kanya. Ayaw ni Taning yung yung tipong alam niyang panig ka sa kanya tapos nilalabanan mo siya. Good luck sa'yo talaga. Kaya kung mas mapalad yung yung nasa kasalanan ka, at talagang nasa kasalanan ka talaga, hindi ka nagpapanggap, mas mapalad yon kesa sa nagpapanggap na banal. Totoo lang. Ayaw ng Diyos ng maligamgam. Ayaw ng Diyos ng balimbing. Sabi, minabasa ko sa Bible, kapag mainit ka, mainit ka. Pag malamig ka. Kasi, ang taong maligamgam, yan daw yung walang sariling bait. Ayaw ng Diyos ng maligamgam. Yung pabago-bago ng isip, yung mga nagpapanggap, mga maligamgam ang tawag dyan. Mas gusto ng Diyos kapag masama ugali mo, masama ugali mo. Galit ka, galit ka. Mabait ka, mabait ka. Ayaw ni Lord ng nagpapanggap, pakitang tao. Kaya nga, 'di ba? Sa Bible, anong ayaw niya? Bulaan. Ano ba yung mga bulaan? Mga nagpapanggap na banal. Kapag sinabing bulaan, nagpapanggap kang banal. Ano yung mga nagpapanggap na banal? Ayan yung mga nasa taong simbahan na hindi naman na, yan yung mga taong simbahan na chismosa, mapanira, punong-puno ng inggit. Hindi naman siya inaano ng kapwa-tao niya, sinisiraan niya. Totoo yan. Ako, at least ako, kahit ganito ako, totoong tao ako. Pag malungkot ako, nakikita nyo naman. Pag galit ako, nakikita nyo rin. Kung anong klase ng bunganga ko, naririnig nyo. Mas delikado po yung mas delikado yung meron kayong kasamang ahas. Tahimik, pero hindi mo alam, tinutuklaw ka na. Kasi sa akin, ang ugali ko, mararamdaman mo pag ayoko sa'yo, ayoko sa'yo. Ayoko ng peke. Hindi ako nakikipagkaibigan sa peke at hindi ako naniniwala sa mga taong matakot ka. Matakot kayo sa isang defender na walang kapintasan. Na hindi nagkakamali. Walang ipinapakitang pagkakamali. Lahat perfect. Ay, nakakatakot yan. Katakot yan. Diyan kayo magtaka. Yung mga taong wala kayong mapintas. Hindi ako nakikipagkaibigan sa mga taong walang kapintasan. Nakakatakot yung mga yan. Tandaan nyo, 'di ba? Sabi nga ang mga nagbabalat kayo ngayon, mga nakatupa. 'Di ba sa Bible 'yan? Kaya ako, yan din ang sinasabi ko sa grupo ko na huwag kayong makikipagkaibigan sa walang kapintasan. Nakakatakot 'yan. 'Di ba? Napaka-imposible. Walang pintas, perpekto, ay.
Kalimitan sa mga ganyang klaseng tao, delikado makasama. Yung nasa loob ng simbahan or nakikita yung debater, defender ng simbahan, wala kang maipintas. Di na, oy. Si Pedro nga at si Pablo nag-aaway. Sa harapan mismo ng madla. Nag-aaway. Talakan sila. O. Kapag sila magkakasama, payabangan sila ng mga achievements. Ako na convert ko si ganito, ako na convert ko si ganyan. Ganyan ang mga alagad. Pero yung isang Katoliko, wala kang maipintas, lagi na lang parang kung titignan mo, parang ang perfect niya. Delikado 'yan. Diyan kayo magduda. Ako, pagdating sa observation, magaling ako dyan, mag-observe. Magaling na yan ang isa sa gift na binigay sa akin ni Lord, yung pag-observe. Perpekto, walang kapintasan, imposible. Diba? Walang taong walang kapintasan, tas hindi nyo nakikita. Ibig sabihin, nasa loob ang kulo. Diba? Sa loob ang kulo. Pati sa akin, yung kapintasan ko, alam nyo. Diba? Yung mga nabubungangaan ko dyan sa nabubungangaan ko sa post ko, at least alam nyo ugali ko. Sanrio, hindi ka pala mabait. O, hindi ako mabait. At least alam nyo, di ba? Pero yung makita mo yung isang tao, parang wala kang maipintas. Sa tagal niyang pagde-defend ng simbahan, walang kapintasan, kakaiba yun. May mga agenda yung mga yan. Ako nga unang saba ko pa lang sa paglalag one-liner ang kilay ko, di ba? Lipstick pa. Kaya mag-observe din kayo. Ako, sa totoo lang, di ba sinasabihan nila ang AMS, lungga daw ng mga pokpok, lungga ng mga mahahalay. Kasi yun ang gusto kong tropa. Sa totoo lang po, gusto ko mga barkada ko, mga malalandi, mga lasenga. Hindi ako nakikipagkaibigan sa matino, no? Mukha ba akong matino? Kaya, sinasabihan nila, yung grupo ko daw, mahalay, punong-puno daw ng kalandian. Totoo yun. Totoo po yun. Actually, may mga kaibigan ko doon na iba, hindi pa nakapag-aral. Kaya balatuba yung bibig. Totoo yun. Hindi ako nakikipagkaibigan sa perfect. Kasi yung mga yung mga perfect na tao, kaibiganin, yung mga walang kapintasan, mapanghusga yan. Yan yung mga taong mas maraming nililihim na baho. Yung mga perfect, wala ka maipintas, talaga ba? Sas. Yung mga tao nagsasabi, si Sanrio ganito, si Sanrio ganyan, tapos banal, talaga? Sigurado? Kaya minsan, yan yung mga tao na kahit anong pagsisikap para hangaan ng Katoliko o meron silang gustong marating, hindi nila makuha. Ako, proud ako sa sarili ko, ha. Narating ko yung goal ko, yung gusto ko bilang isang CFD ng mag-isa. Hindi ako gumamit ng mga sikat na Katoliko. Nakilala ko ng mga CFD, nakilala ko ng iba't ibang defender ng Catholic Church, solo flight ako. Hindi ako katulad ng ibang mga defender kumakapit sa pangalan ng iba. O, alam nyo yan. O, di ba? Kaya ba nila maging independent? Yung hindi ko kakapit sa kasikatan ng ibang tao? Hindi ako kahit kailan kumakapit sa kasikatan ng tao.
Ako ang kinukuha. Pero never kong ginamit ang mga platform para lang sumikat. Hindi. To be honest, binibigyan ako ng slot. Pwede ako magkaroon ng slot sa Russia TV. Sarili kong presentation. Pwede ko siyang i-grab para sumikat. Grinab ko ba? Hindi. In defense of truth. Oh. Alaga ako ni Ate Nadram. Yung moderator doon. Oh. Pwede akong humingi sa kanya ng slot para mag-topic. Ginawa ko ba? Hindi. Kahit anong pagsisikap nyo na pangarap ko, ganito yung mangyari sa akin, or gusto ko maging katulad ako ni Kuya Jando, ng PPP, magagaling sa aral. Kahit na anong pagsisikap nyo, kung pinaplastic nyo lang yung mga sarili ninyo, nagpapanggap kayong mga banal, nagbabait-baitan kayo sa kapwa nyo para lang masabing mga banal kayo, hindi kayo pahihintulutan ng Diyos na maging mahusay. O kahit mahusay ka man sa Bible, hindi ka panonoorin ng tao. Totoo yan. At kung pinanonood ka naman ng tao, dahil mahusay ka, pero ginagamit mo lang ang simbahan sa personal na interest mo, meron naman silang makuha na something sa ginagawa nila dahil ginagamit nila ang simbahan. Mabigat ang pamumuhay ng mga yan. Totoo yan. Mabigat ang pamumuhay ng isang taong nagpapanggap na banal. Mabigat ang pamumuhay ng isang tao na ginagamit ang simbahan dahil boring lang or nakasanayan lang or na-enjoy kasi may maraming sponsor. Mabigat ang buhay ng mga yan. Totoo yan. Minsan yung iba pa sa ganyan ang inaatake. Yung mahal sa buhay. Pwede yang magkasakit. Totoo yan. May balik yan. Kaya ako, hindi ako basta-basta tumatanggap na ng interview kasi wala ako sa state of grace. Wala talaga ako sa state of grace. Tsaka alam naman ni Lord yun, sinasabi ko sa kanya eh. Lord, hindi ako banal. Baka hindi ako mamatay na banal. Baka sa impyerno pa ako mapunta. Pero, sana naman, wag ka naman magalit sa akin kapag nakikipagdebate ako. Wag ka naman magalit sa akin, Lord, kapag pinagtatanggol kita. Kahit wala ng credit, kahit hindi na counted yung ginagawa ko kasi, kahit gaano ka kabuti, kahit gaano ka kabait, kapag wala ka sa state of grace, hindi yan counted sa Diyos. Parang gumagawa ka lang din ng walang kabuluhan. Kaya sabi ko kay Lord, Lord, kahit hindi na counted, kahit na hindi mo nakilalanin yung mga nagagawa ko para sa'yo, hayaan mo na lang akong dumebate at ipagtanggol ka. Total, wala na rin naman ako sa state of grace, gagawa na lang ako ng something na mabuti para sa'yo kahit hindi mo na makita. Ganun yun. Kaya yan po yung magiging advice ko sa inyo. Matakot kayo sa mga debater, sa mga defender na perfecto. Na parang wala silang chismis, wala silang, nakakatakot. Wala kayo. Kakatakot yung ganyan, yung walang chismis, walang issue. Hindi nakagawa ng mali sa harap ng maraming tao. Ibig sabihin, nasa loob ang ang mga kasiraan nila. Kasi yun lang naman ang pinagkaiba ko sa kanila. Ang kasiraan ko lantad.
Bakit lantad? Di ba sabi ko nga po sa inyo, what you see is what you get. Kung paano nyo ako nakikita, ganun din ako sa personal. Hindi ko kahit kailan niloko yung mga tao. Totoo yan. Kaya nakakatakot, yung masyadong perfect. Yung nakikita mo masyadong perfect, tapos, hindi ba kayo nagtataka, bakit wala silang kapintasan? Di ba? Yan ang unang-unang yung tanungin. Ba't wala silang kapintasan? Basta ako, kaya sabi ko kay Lord, na wag niyang namang gawing mabigat yung buhay ko. Kasi pag nasa mortal sin ka talaga, bibigat talaga buhay mo. Lalampasuhin ka ni Satanas. Sabi ko, Lord, lantad naman yung ugali ko sa tao at inaamin ko naman din yung mga kahinaan ko. Sabi ko sa kanya, wag mo naman akong pahirapan. Sabi ko, hindi na nga ako tunay na lalaki. Tapos wala pa akong maayos na trabaho. Mahirap lang ako. Hindi rin ganun kasarapan lagi yung nakakain ko. Tapos papahirapan mo pa ako. Sabi ko, bawasan mo naman ng konting pabawasan mo naman kay Taning na kahit isang hampas. 'Di ba? Kaya ako, masasabi ko na ang tunay na kaibigan ay makikita ninyo sa mga tao na lantad ang kapintasan. Totoo yan. Ang tunay na tao, makikita nyo sa mga lantad ang kapintasan, yung alam nyong bulok. Kasi nakakatakot yung walang kapintasan talaga. Kaya tignan nyo, di ba? Nagugulat na lang tayo. Yung mga hinahangaan natin na defender, sila nagdedebate. Di ba? Sila nagtatalo-talo. Bakit? Kasi hindi natin alam eh. Alam niyo to, totoo lang. Marami akong kakilala na walang kapintasan, hindi lantad ng kapintasan. Pero grabe, nagpapagalingan sila. Sukatan sila ng galing. Totoo yun. Usually, yung mga taong walang kapintasan, yan yung mga taong mataas ang tingin sa sarili. Yung feeling niya, sila na pinakamagaling. Walang kapintasan eh. Siyempre kung ikaw, alam mo na may kapintasan ka, at alam ng mga tao yung kapintasan mo, hindi ka pwedeng makaramdam na magaling ka. Bakit? Kasi alam ng tao at alam mo na yung kapintasan mo, sinasabi mo sa kanila, di ba? Eh kapag hindi alam ng mga tao yung mga kapintasan mo, syempre, isipin niya, oy, malinis ang tingin sa akin, malinis ang image ko. Ako yung magaling. Kaya maganda, mas sa akin mas okay sa akin yung tao na nagpapakatotoo kahit sobrang dumi ng pagkatao kaysa sa isang taong napakahusay sa salita ng Diyos pero nagpapanggap naman. Doon na ako sa tao na kasukasuka yung ugali. At least totoo, di ba? Kaysa naman dun sa inspired ka. Bulok naman, di na. Kalimitan sa mga walang kapintasan, plastic, traidor, chismosa. Kaya nga, di ba, sa simbahan, natatawa sila. Bago magsimula yung misa, di ba, bago magsimula yung misa, may nagro-rosary muna, puro mga matatanda. Nagbantay naman ako ng adoration. Diyos ko, mga chismosa. Ang mga pinagchichismisan, yung mga commentator, yung mga nag-asherat ba yung tawag doon? Ayun, kahit sa grupo ng choir.
Tuting ka, taong simbahan yon. Kaya, mas masarap mahalin ang tao na alam mong bulok. Mas masarap mahalin ang tao na yung alam mo yung kapintasan. Kesa magmahal at hangaan mo yung tao na hindi mo alam ang baho. Ako yun ang una kong kapag ako when I admire someone, tinitignan ko muna yung baho. Yun ang una kong titignan sa kanya. Bakit? Kasi doon mo malalaman kung matatanggap mo ba yung baho niya o hindi. Kasi yung ibang tao kasi, ang unang tinitignan, yung clean image. Kaya pag itong clean image na idol nila, biglang bumaho, lalaitin na nila, ay akala ko ganito ka, akala ko ganyan ka. Ako hindi. Pag ako humanga sa tao, dapat alam ko yung kapintasan. Alam ko yung baho. Kasi sumambulat man sa mukha ko, yung kapintasan ng iniidolo ko, okay lang kasi tanggap ko naman. At the first place, yun naman ang una kong hinanap. Hindi ako humahanga sa mga taong clean image. Ayoko niyan. Kaya di ba sabi ko sa inyo, hindi ako pa clean image. Yung mga nagsasabi ng wala ka bang kababaang loob? Humility. Talaga ba humility? Kaya yan po yung magiging advice ko sa inyo, no, na doon tayo, kahit sa pakikipagkaibigan, kahit doon sa taong pagkakatiwalaan, doon tayo sa mga taong hindi perpekto. Kasi ako talaga, ayan, alam yan ni Kuya Glenn Diaz, di ba? Yung grupo namin, ayan, kasi admin ko yan, si Kuya Glenn Diaz. Yung grupo namin na AMS, yung mga nando doon, mga squatter ang ugali. Totoo. Kaya kapag sila tinuturuan ko, talagang nagsisisigaw ako kasi nga mga ugaling squatter yung mga nando doon. Pero, magagaling na debater. Kaya kapag ako halimbawa na bash o may nagpo-post ako, yung iba doon mga AMS members ko, mga magagaling. Bakit? Kasi hindi sila nahihirapan magpakatotoo. Hindi sila nahihirapan maging sila. Hindi sila naiilang na, ay, nasa ako, nasa religious ako, kailangan behave, kailangan magalang. Sila hindi. Sabi ko, no. I will teach you the way who you are. Tuturuan kita sa pamamaraan na kung sino ka. Kaya ako, pag nagtuturo, askal din. Yung mga tanong ko sa kanila na very technical, paaskal din. Madali nilang naiintindihan. Kaya, usually, yung mga kabataan doon, 3 to 4 days ko pa lang silang sinasalang, magagaling na. Hindi sila nahihirapan. Sabi ko, magpakatotoo kayo, be yourself. Oh, diba? Kaya hindi ako hirap na magturo. Tignan nyo yung mga formal magturo. Marami akong kilala ng mga online class na formal, graduate, walang alam. Totoo yan. Marami akong kilala na mga GC, na may speaker, natapos yung pagtuturo, walang alam yung tinuruan. Bakit? Masyadong formal. Sa sobrang formal, hindi mo na maintindihan. Ang mga gusto ko na kasama ko is mga millennials. Yung mga, ayan, si Ate Alma Berador, AMS yan. O, Ate Alma, di ba? Alam mo naman yung grupo natin na AMS. O, member ko yan, si Ate Alma Berador. Talagang yung mga bunganga nila doon, grabe. Sa main. O, meron akong AMS debate GC. GC ng mga protestant, tinayo ko. O, kilala ako ng mga protestant doon. Kung paano ako magbunganga. Kilala ko din sila. Kung paano sila humarot-harot doon. O, deadma kami. Kasi, eto lang ako yung tipong tao na hindi ko kayo kailangan i-please. Kasi hindi naman po kayo yung hahatol sa akin. Kahit na magmukha akong banal sa harapan ninyo,
kahit na magmukha akong matino sa harapan ninyo, kung sa puso ko naman, hindi naman talaga ako tunay na matino at tunay na banal, hindi pa rin ako maliligtas. Kaya ako, total, wala naman ako sa state of grace, at hindi naman ako matino, ipapakita ko na sa inyo yung totoong kulay ko. Bakit? At least na-enjoy ko yung buhay ko. Na-enjoy ko yung pakikipagdebate ko. Na-enjoy ko yung pagla-live ko. Diba? Bakit? Kasi masarap maging totoo. Kasi naman yung anghel nga yung tingin nyo sa akin. Ganun din, pag namatay ka, hindi ka pa rin ligtas. Bakit? Kasi sinungaling ka. Diba? E di pa mukha mo na. Diba? Bakit mo pa kailangan magsinungaling kung pwede mo namang sabihin? Ganun lang yun diba? Bakit ka pa magsisinungaling? E di sabihin mo na lang sa mga tao para maging komportable ka din. At least, malalaman mo kung sino yung tanggap ka, sino yung hindi ka tanggap. Kasi sa niloloko mo lang yung tao dahil gusto mo puro positive yung maririnig mo. Ako ayoko niyan. Ayoko nang pinupuri ako. Ayoko, sa totoo lang, naiilang nga ako pag sinasabihan akong Lodi. Ayoko nang pinupuri ako. Mas gusto ko yung mga negative. Bakit? Diyan ako tumatapang. Yan ang pinakagas ko. Yung bashers, yung lait, yung husgay, gustong gusto ko yan. Tignan mo yung mga matitino, pagsalitaan mo ng masakit, OA makareact, di ba? Bakit? Kasi gusto nila, puro na lang sila malinis. Ako, yoko nun, laitin mo na lang ako, di ba? Maglaitan na lang tayo dito. Kasi kapag ikaw, pa-clean image ka, or gusto mo laging positive yung naririnig mo sa sarili mo, kapag may narinig kang negative comment about you o hinusgahan ka, dyan nag-i-start ang depression. Ang depression, yan ang nade-depress sakit. Ang daming ang depression mismo nade-depress sa akin. Bakit? Kasi hindi talaga ako sanay na hindi ako binabash. Sa isang araw, naboboring ako pag hindi ako binash, hinahanap ko siya. Sabi ko, diba yun, wala man lang akong basher, wait nga, makapag-post nga. Ayun, pag may nabasa akong bashers, masaya na ako. Okay, may bashers ako. Kaya yan lang po yung magiging advice ko sa inyo, no? Kapag tayo ay magko-confess, make it true. Gawin mong totoo. 'Di ba? Pag sinabing confession, yan ang sacrament of reconciliation. Pag sinabing sacrament of reconciliation, pagsisisihan mo. Dahil ikaw ay nagbabalik loob. So, pag ikaw ay nag-confess, tignan mo yung mga kasalanan mo doon, make sure na pinagsisihan mo talaga yon, yung sising-sisi ka. Hindi yan yung nag-confess ako kasi kailangan lang dahil ayoko mapunta ng impyerno. Hindi yon. Yung ibang katoliko yan ay ayoko mapunta ng impyerno, kailangan ko magkumpisal. Ako hindi. Pag ako pumupunta sa simbahan at magkukumpisal ako, hindi ko man siya ma-confess lahat sinasabi ko kay Lord, Lord, eto pa lang yung mga kaya kong pagsisihan. Kasi yung iba, Lord, hindi ko pa matanggap. Kasi hindi ko naman yan kasalanan Kasalanan nila yan kung bakit ko sila nagawa ng ganyan. Kaya hindi yan lahat sa akin Hindi ko yan lahat nakukumpisal. Pero pinaliliwanag ko yan kay Father. O kanya halimbawa, Father, hindi ko mapatawad si ganito kasi hindi ko pwedeng pagsisihan yung sinabi ko kasi deserve niya yun Ayoko naman sabihin kay Lord na pinagsisisihan ko yung sinabi ko pero hindi ko naman talaga pinagsisisihan. Sasabihin ko, Father, ito yung mga pinagsisisihan ko na alam ko na dapat ko tong ihingi ng tawad. Pero sinabi ko sa inyo tong kasalanan ko kasi gusto kong iparating din sa Diyos na may mga pinagsisisihan din ako, pero gusto ko yung handa ako. Yung prepared yung puso ko. Sabihin sa akin ng pare, sige, hindi mo nasabi lahat ng kasalanan mo, hindi ka muna pwedeng tumanggap ng Eucharist. No? E din sabihin ko, Father, deserve ko naman. Kasi sa akin po yung problema Sabi ko, gusto ko munang usisain ng maayos yung konsensya ko. Kung paano ko iintindihin yung mga bagay na dapat kong ihingi ng tawad sa Diyos. Kaya ako, tingnan nyo, kahit ganito ako, yung mga goal ko pagdating sa simbahan,
Ibinibigay naman niya sa akin. Kasi, ayun ang sinabi ko kay Lord malinis ang intention ko, Lord, sa pagiging CFD ko. Wala akong masamang intention sa iyo, Lord. Kung mag-iisip man ako ng masamang intention, bakit ko pa gagamitin ng simbahan? Hindi pa naman laos ang beauty ko, di ba? Ang dami ko pa naman din kahit papanong suitors dito. Bakit pa ako gagamit ng simbahan? Diyos ko naman, sinong mga peperahan ko dito, bakla ako. Hindi naman ako pwedeng jumowa dito sa simbahan. Dahil discriminated ang mga gaya kong bakla. Di doon na ako kung saan ako mabenta, di ba? Papakahirap pa ba ako? Kaya sabi ko, Lord, wala akong masamang intensyon sa pagiging CFD ko. Siguro nataon na masaya lang ako na pinagtatanggol ka. Masaya din ako na dumedebate kasi gusto ko yung pakiramdam. Siguro ito yung tinawag mo ko dito. Pero sabi ko sa kanya, Lord, wala akong masamang intensyon. Sumikat man ako o hindi, makilala ko hindi, okay lang. Masaya na ako na kahit papaano may napapasaya akong mga Katoliko. 'Di ba? Natatawang Katoliko lalo na sa mga comment section, saya sabi ko, "Hi be, kiss ko." 'Di ba? Ganun ako. Masaya na ako doon. Kaya sa akin, kahit na anong husgang gawin nila, kahit na i-down nila ako ng i-down, okay lang. Kasi, yung mga ganong klaseng tao na mapanira, sila yung mga taong wala rin sa state of grace. Wala din sila sa kabanalan. Kaya mas dumodoble yung kasalanan nila. Bakit? Wala ka na nga sa kabanalan, wala ka na nga sa state of grace, nang husga ka pa. Di ba katulad ni Maria Magdalena? Sino yung matuwid dyan? Kumuha ng bato, batuhin mo si Maria Magdalena, may bumato ba? Parang ganun sila eh. 'Di ba? Kasi kung ikaw ay nasa kabanalan, kung ikaw ay nasa state of grace, hindi ka magsasalita ng masama sa kapanalig mo. Hindi ka magsasalita ng negatibo at sisiraan mo siya. Parang isa ka sa bumato kay Maria Magdalena. Na which is inaamin ko, ako si Maria Magdalena. 'Di ba? Na parang bilang si Maria Magdalena, sige, dumampot kayo ng bato, batuhin nyo ako kasi mga banal naman kayo eh. Kasi ang tunay na nasa state of grace, hindi yan magagalitin. Ang tunay na nasa state of grace, malawak ang pangunawa sa mga taong makasalanan. Ang tunay na nasa state of grace, makikitaan mo lagi ng pag-ibig. Kaya ako, kapag may mga Katolikong nilalait ako, may mga Katoliko kung makapagsalita, kala mo banal na banal talaga? Natatawa na lang ako na makapanghusga kayo sa akin, banal ka ba? At yan usually, yung kinasusuklaman ng Diyos. Yung kiniklaim mo sa sarili mo at pinakikita mo sa sarili mo para makita ng lahat ng tao na matino ka. Ayaw ng Diyos yan. Yung ipinamumukha mo sa taong matino ako. Kaya ako, ayoko lumapit sa mga taong walang kapintasan. Hindi ako nakikipagkaibigan niya. Kaya tingnan nyo, di ba, solo flight ako? Independent ako. Kasi usually sa mga nakikita ko rin na mga nagla-live, kagaya ko, hindi ko makitaan ng kapintasan eh. Masyado silang perfecto, masyado silang, para sa akin, sa nakikita ko, parang hindi sila nagkakamali. Ayoko ng ganon. Hindi ako nakikipag-halubilo ng ganon kasi hindi nila ako maiintindihan. Kasi ako, pinakikita ko talaga sa inyo lahat ng pagkakamali ko, di ba? Iniiyak ko pa nga yung iba. Kaya ako bilang si Sanrio na defender ng Catholic Church, talagang ipapakita ko sa lahat ng mga tao na tao ako. Papakita ko kung saan ako pwedeng magkamali, ipapakita ko kung saan naman ako pwedeng maging maayos. Di ba? Ganun lang yun eh. Kasi usually, ang tao na hindi mo nakikitaan ng kapintasan, bulok. Tapos tatanggap ng Eucharist, mga Katoliko. Grabe magdasal, lahat na yata ng nobina, dinadasal, pero pag nakakita ng maiksing short na babae, nagmumura na yung isip. Sasabihin na ng mga utak ng mga yan, mga immoral tong mga babaeng to. Mga malalandi. O, may mga ganyan. Tapos pipila. Tatanggap ng Eucharist. Kakatapos lang magmura ng utak. O,
Mas doble ang kasalanan nun. Huwag kang tatanggap ng Eucharist kapag gano'n ang iniisip mo. Diba? At least ako, hindi ako ingrata. Hindi ko kayo pinaplastic. Love me or hate me, bahala kayo. Basta ako, magpapatuloy ako sa pagiging ako. Nasa sa inyo na yan. Kung tatanggapin nyo pa rin ako kahit na marami akong mali, kung mamahalin nyo pa rin ako kahit ang dungis-dungis ko na, nasa sa inyo naman yun. Kasi ako ayokong mahalin nyo ako kasi yan ang ayoko eh. Ayoko na mahalin nyo ako kasi malinis ako. Gusto ko mahalin nyo ako kasi marumi ako. Yun yung gusto ko. Mahalin nyo ako, suportahan nyo ako kasi marumi ako. Hindi sa in-idol ko si Sanrio kasi banal, matino, walang mali. Ayoko nun. Gusto ko maraming mali si Sanrio, maraming kapintasan, hindi perpekto ang Sanrio pero gusto ko siya. That's perfect, na? So yun lang po, nagano na po sa akin si Dito Sim. No, baka maputol na yung data ko at wala na akong load. So, yan, nag-share lang ako for today kasi na-miss ko kayo, no? At sana like what I've said, mabigat ang pamumuhay ng isang taong nasa mortal sin. So, kapag tayo ay nakapag-confess, nakaka-receive tayo ng Eucharist every Sunday, nakakapagmas tayo, pilitin at sikapin natin na tayo ay nasa state of grace. Tayo ay nasa state of grace para maging magaan ang buhay natin. Kasi, totoo po yan. Ang isang tao, pag wala po kayo sa state of grace, bibigat ang inyong pamumuhay. Ang isang tao, pag wala po sa state of grace, magagalitin, palaaway, nag-iisip lagi ng masama sa kapwa. Bakit? Dahil pag nasa state of grace ka, ang demonyo ang nagmamaniubra ng isip mo. No? Ng isip mo. Yung demonyo ang kumokontrol ng isip mo. Dahil wala ka sa state of grace, walang pumapasok na mabuti sa isip mo. Puro negatibo. Kaya usually yung mga nasasadlak sa mga depressions, anxiety, mga wala yan sa state of grace. Kasi ang nagahari sa isip nila is puro kasalanan. So kailangan natin talaga sikapin at pilitin na tayo ay nasa na tawag nito na nasa state of grace. Sabi ni Slap Matrix, Sanrio, ba't may idol tayo? Idolatry yun Hindi naman yun yung topic ko eh. Hindi yan yung topic ko, wala kami sa idolatry. Ano pinagsasabi mo? Wala naman kami sa idolatry, wala kami sa ribulto. Wag mong iniiba yung pinag-uusapan namin dito, hindi ka katoliko. Okay. No, kaya pilitin at sikapin natin na tayo ay nasa state of grace. Kasi kapag kayo nasa state of grace, hindi lang kayo ang makakatanggap ng mga pagpapala na yon, kundi pati yung mga kasama natin sa loob ng bahay. Kaya usually, ang isang tahanan, bakit walang peace of mind, bakit maingay? Kasi yung mga nakatira doon wala sa state of grace. So dahil wala sa state of grace yung nakatira sa iisang tahanan, yun ay pinamumugaran ng mga masasamang espiritu ng mga demonyo. Yun ang dahilan kung bakit laging may galit, bakit may nag-aaway-away, may mga nagmumura, may nag-aadik. Kasi wala sila sa state of grace. Ang naninirahan sa spirits nila, mga demonyo. Kaya mahalaga po na magkumpisal tayo. At sana yung confession natin, hindi lang dahil sa gusto mo, kailangan mo, o dahil para makapagdasal ka ng deliverance prayer, o dahil sabi sa punto por punto, kinakailangan din po ginagamitan yan ng puso. Ginagamitan po ng puso ang pagsisisi. Nasa pamamagitan ng kumpisal. Lalagyan natin lagi ng puso, no? So, yun lang po. Maraming salamat mga kapanalig ko. Baka yung data ko, no? At sa mga kung saan man makakarating tong live ko na to, no? Ang Facebook account ko, Sanrio Adams. Sanrio ADAMS. Sanrio Adams, yan po yung Facebook account ko. Sa mga naghahanap ng Facebook ko, at meron din po akong YouTube. Ang YouTube channel ko, Sanrio TV. Hindi po yan nakamonetize.
At wala na rin po siyang commercial, so mapapanood na siya ng dire-diretso. Nandoon po yung mga ibang mga presentations ko mula dun sa mga pinakaunang Facebook account ko hanggang ngayon. So, salamat po mga kapanalig kong Katoliko, no? At sana ay nagustuhan nyo yung aking maiksing presentations regarding sa ano ba yung nabibigay na bunga ng kasalanan. Sayang, ang dami ko pa sanang gustong ikwento sa inyo at sabihin patungkol sa pangit na epekto pag ikaw ay nasa mortal sin, kaya lang baka bigla siyang mag-shutdown, mapuputo lang. So, eto na lang, hanggang dito na lang po muna tayo, no? Salamat po mga kapanalig. God bless you. Big kiss.